Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 9, 2026 at tayo po ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 19, verses 9 and verses 11 to 13. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ng Panginoon at umihip ang malakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating unang pagbasa sa linggong ito. So, ay nabanggit ang mga kalamidad katulad ng lindol, malakas na hangin at kidlat na nasabi nga po ay wala doon ang Panginoon. Ito ang mga nararanasan natin itong mga nakalipas na araw. Sunod-sunod ang pag-ulan, bagyo, at naririnig natin ang mga kidlat bilang paalaala, no, na talagang yung presensya ng Panginoon ay mararamdaman natin hindi sa mga kaguluhan kundi sa katahimikan. At madalas ay nami-misinterpret natin, no, na kapag lumilindol, bumabaha, ito ay galit ng Diyos. Pero muli, no, hindi ito ang galit o ang pagpapakilala sa ating Panginoon. Kaya nga, nang umihip ng banayad o nang marinig, no, ang banayad na tinig ng Panginoon, doon nakilala ni Elias ang Panginoon. Sa madaling salita po, ang presensya ng Diyos ay dapat nasa ating mga puso at dito masusubukan sa pagsubok na ito kung gaano kalalim ang pananampalataya natin sa Diyos kung sakaling dumating ang ganitong mga pagsubok. Sa ilang mababasa natin, no, sa ilang mga verses sa Bible, ang banal na kasulatan, sinasabi na ang Diyos ay nasa kahit saan, na siya ay laging nakasubaybay at nakapatnubay sa ating lahat. Ito ay isang pagpapatunay na kahit anong estado man tayo meron sa buhay, ay kasama natin ang Diyos. Mapapayapa, nasa kaginawahan, at higit sa lahat kung tayo man ay nasa lugmok ng kahirapan o kalagayan sa ating buhay, lagi natin tatandaan na laging kasama natin ang Diyos. Kailangan lang natin talaga ng mataimtim, no, na pagdarasal na, at syempre, no, taglay ang pananampalataya upang marinig din natin, no, ang tinig ng Diyos na nakikipag-usap sa atin. Lagi nating isipin na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, lahat ng ito ay may dahilan, at kung hindi man natin kayang unawain sa kasalukuyan, ito ay malalaman din natin sa panahong itinakda ng Diyos. Kaya ang aral na dapat natin matutunan ay dapat nating iasa, isuko sa Diyos at itaas sa Kanya ang ating mga alalahanin. Sa ganun, hindi tayo makalimot at hindi natin siya tuluyang makalimutan, kundi makilala natin ang Kanyang presensya sa bawat pagkilos, paggalaw sa ating pong kapaligiran. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po. God will trust in His only Son.
Mary placed her